Tila maagang penitensya para sa mga motorista. Tataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Posibleng umabot sa 50 hanggang 70 centavos kada litro ang taas singil sa gasolina, habang 30 centavos kada litro naman sa kerosene. Samantala, sasailalim muli sa maintenance ang Malaya Natural Gas Facility ngayong linggo. Pero sabi ng DOE o Department of Energy, wala naman itong inasang epekto sa supply ng kuryente. May report si Julio Segovia. Muling isa sa ilalim sa maintenance shutdown ang Malampaya Natural Gas Facility ngayong Huwebes o Biyernes. Ayon sa Department of Energy, 24 oras lang tatagal ang pagkukumpuni rito na nakasentro sa pag-aalis ng mga naipong debris sa mga balon ng pasilidad. Natapat ang shutdown sa mainit pa namang panahon tuwing Semana Santa. Kaya ang tanong ng marami, magresulta kaya ito sa brownouts ngayong mahal na araw? Sabi ng DOE, wala raw magiging epekto sa manipis ng reserba ng kuryente sa Luzon ang 24-hour maintenance shutdown ng Malampaya facility dahil nakatakda na rin bumalik sa grid ang Pagbilao at Masinloc power plants na una nang nag-maintenance shutdown. For April, more or less safe. Knock on wood, of course. Na walang babagsak na planta. Pero ibang usapan na raw sa susunod na buwan dahil wala pang listahan ng DOE ng mga plantang sasailalim sa maintenance. At hindi rin naman daw nila masasabi kung anong mga power plant ang biglang papalya ngayong tag-init. Nangalampag tuloy ang grupo ng mga kababaihan at mga manggagawa sa isang sangay ng Meralco Business Center sa Quezon City. Hindi raw makatwirang may 89 centavos per kilowatt hour na taas singil sa gitna ng sinasabing manipis na reserba ng kuryente. Yun ay artificial para bigyang katwiran. Kaya ngayon, yung bandang yan ay isang pananakot at pang-blackmail sa mamamayang Pilipino. If the petitioners want to petition with ERC, mag-petition sila. Pero, and that is everybody's right, no? Pero at this point, I think ERC is also investigating. Kaunting higpit pa sa sintron dahil may isa pang dagdag penitensya para sa mga motorista. Bagaman walang paggalaw sa diesel, tataas naman pareho ang gasolina at kerosene. Hindi nyo nga kami tinaasan babawiin naman nyo sa mga pribado. Ano ba yan? Sakripisyo ba yan? Sa pag-aaral ng GMA News Research, sa nakalipas na halos isang dekada, karaniwang nagpapatupad ng taas presyo sa petrolyo ang mga oil company ilang araw bago ang Semana Santa o sa mismong mahal na araw. 6 na beses itong nangyari. 3 beses namang nagkaroon ng rollback sa presyo ng petrolyo nang gunitain ng Semana Santa sa nakalipas na 9 na taon. Pero agad ding binawi ng taas presyo makalipas ang mahal na araw. Mas maganda siguro kung mag-commute ka na lang kung gusto mong makatipid. Hindi naman daw sa kinakampihan nila ang mga kumpanya ng langis. Pero giit ng Department of Energy, inaangkat lang ng Pilipinas ang krudo, kaya ibinabase lang din natin ang presyuhan nito sa galaw sa pandaigdigang merkado. Julio Segovia, GMA News.